Magandang umaga sa inyong lahat mga tagapakinig. Narito po tayo sa ACBA Radio Station. Rashid, Yes? nabasa mo na ba tong liham ng unknown sender natin? Di pa, Felisa eh. Bakit tungkol sa bayang liham na yan? Ay naku, sayang di mo pa nababasa. Napakaganda ng storyang ito. Bongga! Pero, by the way, gaganapan naman ito ng mga munting artista natin dito sa ACBA Radio Station. Okay, simulan na natin ito. Excited ka na ba? Siyempre naman, Felisa. O sige Rashid, simulan na natin ang storya. Game! Narito ang isang kasaysayang titinag sa inyong mga damdamin, gigimbal sa inyong dibdib, at yayakap sa inyong panghihinayang, at pagkatapos ay maitatanong natin sa ating mga sarili. Mag-iisang linggo na ang manika sa isang eskaparate ng munting gift shop ni Mrs. Maghapan. Ngunit ngayon lamang ito napansin ni Rosalia. Ang manika ngayon? At parang kung anong kapangyarihan nilapitan niya at pinagmasdan ang manika ni Rosalia. Bigla itong nalungkot nang makita niya ang halaga nito. Napakataas ng presyo. 1,000, 1,000, at 200. Mabigat ang mga paang napalisan si Rosalia. Dala sa kanyang isipan ang magandang manikang di nakapagpatulog sa kanyang kinagabihan. Kailangan pa sa akin ng manikang yun. Kailangan. Ngunit napakaliit ng pera ko. Wala naman akong utangan sa sobrang laki ng mga utang ko sa kapitbahay. Kung nalapit ako sa mga kapatid ko, wala rin naman silang makain at baka pagtawanan pa nila ako. Kinabukasan, pinagmasdan na naman ni Rosalia ang manika nang makita siya ng may-ari. Gusto mo ba ang manika ko, Rosalia? Oo, Mrs. Maghapan. Pero napakamahal po eh. Tsaka wala po akong pambayad. Kung po pwede lang po sanang hulugan ko ng paisa-100 piso kada linggo. Hindi pwede, iha. Strictly ka siya mga paninda ko. Hindi na nakasagot si Rosalia at napatitig siya sa may-ari na malungkot ang mukha at sabay tingin sa manika at matambay na lumisan. Naawa sa kanya si Mrs. Magapan at bago siya umalis ay tinawag niya ito. Rosalia! Rosalia! Mrs. Maghapan? Pagbibigyan na kita, pero tataas ng konti ang presyo at sa isang kondisyon. Hindi mo maiuwi ang manika hanggang hindi ka nakakahusto ng hulog sa akin. At habang hindi pa husto ang bayad mo, malaya naman akong ibigay ang manika sa sino mang bibili. At kung magkakaganoon, ay isasoli ko naman ang pera mo. Maliwanag ba? Oo, Mrs. Maghapan. Maraming salamat po talaga. Tuwing Sabado ng hapon ay naguhulog siya sa mabutiing si Mrs. Maghapan. Ayan, nangangalahati ka na ng naihulog. Malamang na ikaw nang magmamay-ari sa manika, Rosalia. Sana nga ho, Mrs. Maghapan. Utang na loob kong tatanawin ito sa inyo. Mama! Ang ganda po ng doll! Gusto ko po ng doll! Teka anak, sandali lang. Magkano mo ba ang manikang ito? 1,200. Napakamahal pa lang. Mama naman eh! Gusto ko po talaga ng manika! Hindi nga pwede anak. Hindi kasya ang pera natin. Huwag na lang po. Sige, salamat po. Adios, Mrs. Mama naman eh! Hindi nga pwede. Hindi kasya ang pera natin. Kailangan maibigay ko ng kakulangan at sa lalong madaling panahon. Kailangan. Ngunit saan ako kukuha? Kanino? Hindi ugali ni Rosalia ang manghiram ng pera kanina man. Kaya't
Hindi pa niya halos maibuka ang bibig sa harap ni Mrs. Calizo, ang kanyang kasera. Mrs. Calizo, kailangan ko sana ng 1,000 piso. Kung maaari ko sana na manghiram sa inyo. Nako, yun lang pala eh. Hindi pa masabi na ito. Pero wala akong ngayon. Kung makapaghihintay ka, susundan linggo na lang at mabibigyan kita. Saan mo ba gagamitin? Baka po kasi pagtawanan niyo ho ako pag sinabi ko sa inyo ang dahilan kung bakit ako humihiram ng 1,000 piso. Alam niyo po ba kung bakit nagpapakamatay ako sa manigang iyon, Mrs. Calizo? Kamukhang kamukha po siya ng anak ko. Talaga, Iha? Hayaan mo, Iha. Huwag ka na umiyak. Sisikapin ko maibigay ang halagang kailangan mo. Salamat ho, Mrs. Calizo. Maraming salamat ho. Biglang kinilabutan si Mrs. Calizo at lalong kinalong ng habag ang puso nito. Tandang-tanda pa niya na halos masiraan ng isip si Abilina noong mamatay ang anak nito. At tuwang-tuwa si Rosalia dahil makakahiram na siya ng buong pambayad sa Manika. Subalit, kahit magkaganong pa man, nananatili pa rin ang takot ni Rosalia. Takot na biglang sumambulat kinabukasan ng hapon. Wala ang manika! Nawawala ang manika ko! Nawawala ang anak ko! Hindi ako makapapayag! Bakit nagawa ito sa akin ni Mrs. Maghapan? Bakit nawawala ang anak ko? Mrs. Maghapan! Mrs. Maghapan! Nawawala ang manika sa eskaparate! Alam ko, Rosalia. Alam mo naman ang kasunduan natin, di ba? Pag merong magkagusto at kayang bayaran ng buo, sa kanya ko ibibigay. Ngunit, Mrs. Maghapan, talaga babayaran ko na ho ng buo ang kulang ko sa manika. May pera mo parating sa akin. Hindi na kailangan ngayon yan, Iha. Narito ang perang naihulog mo sa akin. Tanggapin mo at umuwi ka na. Sige na po, Mrs. Maghapan! Sa isang iglap ay nagdilim ang lahat kay Rosalia at nang balikan siya ng liwanag. Napatay ko siya! Napatay ko siya! Hindi! Hindi ko sinasadya! Kitang-kita ng katulong ang ginawa ni Rosalia kay Mrs. Maghapan at ito'y napatakbo. Humihingal siya nang sapitin ng kanyang tirahan. At doon, isang kahon ng kanyang naratnan na nang buksan niya ang laman ay Ang manika! Ang anak ko! Bakit? Bakit naririto ito? May sulat? Sulat ito galing kay Mrs. Maghapan? Rosalia, sinadya namin ni Mrs. Calizo na sorpresahin ka. Nalaman ko sa kanya ang kahalagahan sa iyo ng manikang ito at napagkaisahan naming dalawa na ibigay sa iyo ng walang bayad bilang alaala namin sa namayapa mong anak. parang bombang tumulig sa pandinig ni Rosalia ang nakasaad sa sulat.
utusan ni Mrs. Maghapan ay nakaalis na ang katinuan ni Rosalia. Siya ba ang babaeng sinasabi mo? Oo, siya nga ho. Pero masama ho yata ang nangyari sa kanya. Ang anak ko, nabuhay na siya! Nabuhay na siya! Nabuhay siya! Nabuhay siya! Nabuhay ang aking anak! Nabuhay siya! Nabuhay siya! Makalipas ang 2 linggo, patuloy nang nawala sa katinuan si Rosalia. Ate, matagal na ba tayong anak mo? Ano ka ba naman, bunso? Buhay ang anak ko. Buhay na buhay siya. Ito nga siya, oh. Baby, tulog na. Ate naman, manika lang yan. Gumising ka nga sa katotohanan. Huwag ka maingay. Natutulog siya. Ano ba ate? Kung patuloy kang ganyan, ano mangyayari sa'yo? Hindi mo ba alam na lahat kami nag-aalala sa'yo? Ano ba? Sabi na huwag ka maingay! Yan tuloy, umiyak na ang anak ko! Umalis ka nga dito! Ate, tama na po, ate! Ate, tama na! Nasasaktan ako! Magtigil ka! Hindi patay ang anak ko! Hindi siya patay! Tama lang yan sa'yo! Magtigil ka! Kinuha ng kapatid ni Rosalia ang manika dahil alam niyang iyon lang ang magpapatima sa atin. Bunso! Akin na ang anak ko! Akin na siya! Ayoko na siya mawala ulit sa akin! Bunso! Hindi ate! Dahil sa manigang ito, nakuha mong pumatay na inosenteng tao. At dahil din sa manigang ito, nawala ka sa katinuan mo. Tinapon ng kapatid ni Rosalia ang manika at isang trahedya ang naganap. Anak ko! Anak ko! Anak ko! Akin na ang anak ko! Sa hindi sinasadya, namatay si Rosalia sa pagkakahulog. Wala pa personalan, kwentuhan lang. Maraming salamat muli sa pakikinig sa ACBA Radio Station. Ngayon ay kikilalanin na natin ang mga nagsibaganap at sumuporta sa napakagandang radio drama na ito. Sally Jane Flores bilang Rosalia, Jovelyn Padilla bilang Mrs. Maghapan, Julina Ibusca bilang Mrs. Calizo, Marie Pagulayan bilang Nanay, Persipida May Nibley bilang Bunso, Wendell Pabalete bilang Pulis, Marian Ophelia bilang katulong, at ako, syempre, Angela Barreda bilang recording artist at ang gumanap na bata, Feliza Abendaño bilang direktor at narrator, at ang tanyag na musical director at editor, Rashid Bantuan. Muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagtangkilik sa programang ito. Hanggang sa muli, dito na lamang sa
ACBI Radio Station. Goodbye! Saan na napunta? Kislap ng iyong mata, may babalik pa ba? Ngayon ang langit ay bughaw, at siya'y sumasayaw, ako'y nasisilaw. Sana ba